Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay binangon ko si Lola dahil darating ang kanyang doktor. At ayaw nga ni Lola na maaabutan siya ng kanyang doktor na nakahiga sa kanyang kwarto. Nang mga oras na yan nga ay nasa labas na ng pintuan ang doktor ni Lola at naghihintay na buksan ko. At sa pagmamadali nga namin ni Lola ay iniwanan na ang kanyang tungkod. Ayan yung doktor ni Lola na madalas bumisita dito sa bahay. Kahit walang nararamdaman o walang sakit si Lola ay sadyang dumadalaw yan dito sa bahay para kamustahin at tingnan ang lagay ni Lola. Kapag bumibisita yan dito ay sa kwarto ni Lola yan pumupunta. Nang makita niya nga na nakaupo si Lola sa salas ay natuwa ito at hindi niya daw naabutan si Lola na nakahiga sa kama. Pero ang totoo ay napilitan lamang si Lola na bumangon dahil ayaw niya na malalaman ng doktor na hindi siya humiga dyan sa kanyang bagong kama. אני ישנה במקום אחר, יש לי בחלק ויש לך חלק. פה יש שתי דירות. זה מחולק לשתיים. אז לי יש חלק פה בחדר הורים, יש לי גם חלק, אז אני ישנה Ay nga sa takot ni Lola na malaman ng doktor na hindi siya ang humihiga sa bagong kama ay pati si Nili ay nadamay sa hindi pagsasabi ng totoo. Kaya naman natanungin ng doktor kung saan natutulog si Nili ay sabi ni Nili ay meron siyang sariling kwarto at doon siya natutulog. Hindi nga pwedeng malaman ng doktor na si Nili ang natutulog dyan sa bagong kama dahil ang kama na yan ay binigay talaga para kay Lola. At dahil ayaw ni Lola na matulog dyan at naliliitan sa kama ay ibinigay niya ito kay Nili. Buti na nga lamang at hindi din masyadong nagtanong tungkol sa kama. Tinanong nga din ng doktor kung ano ang mga nararamdaman ni Lola at kung nakakakain ba si Lola ng ayos. At ang laging ang dinadaing ni Lola ay ang kanyang tiyan at ang kanyang mata. Merong katarata si Lola sa mata, ang kaso ay hindi maoperahan. Nung nakaraang taon ay sana'y uoperahan si Lola, ang kaso hindi natuloy dahil sa sobrang niyang timbang at maedad na din. Tinatanong nga dyan ako ng doktor kung paano daw iniinom ni Lola yung gamot sa thyroid at sinili na nga agad ang sumagot. ב-150 בשבת. כל יום 100? כן, ובשבת 150. כל הכבוד לך. כל הכבוד. מומחית. כן, אני יודעת איך לתת לעצמם. Ayan nga't alam na alam ni Nili ang tungkol sa mga gamot ni Lola. At pati nga mga pangalan ng gamot ni Lola ay alam ni Nili kahit yung matagal ng mga nainom ng gamot ni Lola ay tanda pa niya. Kaya naman pinuri ng doktor si Nili at ang sabi ay matalino nga daw si Nili. Nang makalis ang doktor ni Lola ay tumawag naman kami sa internet provider dahil nawalan kami bigla ng internet connection. Internet is life nga tayo kaya naman to the rescue si Lola at tinawagan agad. Buti na nga lamang at naayos din agad at ang akala nga namin ay naputulan na kami ng internet. Pero nag-advance na din ng bayad si Lola para hindi na ulit siya tatawag para magbayad. Kahit 90 years old na nga si Lola, siya pa din na nag-aasikaso ng lahat ng mga kailangan bayadan. At Visa card ang ginagamit ni Lola na pambayad. At nang makatapos nga kami, sabi ko naman kay Nili, ipuputulan ko siya ng kuko at mahaba na. Halos lahat nga ng mga gawain ay nakadepende sa akin si Nili at kahit nga pagpuputol ng kuko ay hindi siya marunong. At kung hindi mo nga aasikasuhin at titingnan ng kanyang kuko ay hindi yan magsasabi kahit mahaba na ang kanyang kuko. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at shoutout time na. Shoutout po kay Samantha Rindora ng Bacoor, Cavite. Shoutout po sa Diaz family and Domins family ng Sorsogon City mula kay Rachel Mia. Shoutout po kay Rosana Bordios. Shoutout po kay L. Leslie Datuin ng Pangasinan. Shoutout po kay Jessie Casha Noblizala ng Quezon Province. At shoutout po kay Kizaren Aranyo ng Balibago, Rosario, Batangas. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!